kung ang problema naman ngayon ni Marcos gang, sinong kandidato? Si John Vic. Kasi Remulla Brothers are really the staunch, di ba? Correct. Hindi naman pwedeng si Rap Recto dahil hate na hate ng mga tao kay Batman. Yeah. So wala siyang kandidato. In other words, right? Baka nga Remulla. Not Boying, he's sick. Yes, John Si Wick. John Vic, di ba? Kasi gwapo. Yes. O minsan, gwapa. Mama B! Nakaka-tense! John Vic, huwag ka magagalit kay Mama Bing, ha? Kampikon sa akin, ha? Mama B. Ang pikon talo. Opo. So, ang ano ko, sino kandidato nila? Trillanes is throwing this Marcos-Rizal Ontiveros Alliance. Yes. Kain suka talaga. Suka kain. Pero mo yan, I was just meeting kanina with mga dilawan ko na friends na dati mga kaliwa kami sa UP, di ba? At saang school sila, ganyan. Generation namin yun eh, 70s. Sabi ko, ano ba itong mga ganyan? Sabi nila, grabe, no, kaya nila yan. Na never again, tapos ngayon. Again and again. Ngayon, why not? Kasi may compromise eh. Si Rizal Ontiveros, nagko-compromise eh. Correct. Diba? Kaya ayaw ko sa kanya. Sabihin nila, nag-away ba kami? Hindi. Ba't kami nag-away? Hindi naman kami friends. Wala kayong relationship Wala to begin with. wala dati nga, Facebook, dinilit ko pa siya. May nagtanong sa akin, bakit ko daw dinilit siya? Commissioner ako. Makikipag-Facebook friends ako sa senador. Di ka ako ng friends kay Amy sa Facebook eh. Di ba? Hindi pwede yun. Bing, meron kami pinrepare ng mga names po dito na bubunutin niyo po. Ay, bunot. Oo. Pag bunot niyo po, ang gagawin niyo po, Mama Bing, it's either one-liner o magbibigyan kayo ng facial reaction, which is you are known for. So, ito po. Bagong game? Opo, bagong game po. Ito po, bunot po kayo kung anong gusto niyong one word or facial reaction po ang gagawin natin. Oy! Gusto ko yan. Ito po, Corina Sanchez. Rojas. Power figure, di ba? Kasi she can hold her own. Sawa siya ni Mar, pero you don't think of Corina Sanchez that way. She's really on her own. When I see Corina Sanchez sa TV, I see a powerful image. Sana, yun lang, she'll take on more aggressive topics. Kasi very safe yung mga topics niya. And you know, what separates the shaft from the grain is the guts. Yan. Which you have. Which she has, I'm sure. But And she's just also, not showing yes, it. Corina, Yeah. Next. Ito tayo sa manipis, baka may pera dito. Ooh! Oh, okay. Ito na po, Raffy Tulfo. 350,000. Tip lang yan. Oh my God, tumatawa lang po. Tip lang yan, ha? Sino po to? Okay po. Okay po. Si BBM. Sorry ha, sa yung mga Tourette syndrome na PWD ha. Diyan ako sumikat yung kampanya, yung opo. Coke. Tapos sino ako, tapos Opo. grabe yung dami nagalit. Wah! Sino po yan? Kawatan. Evaluation. Oh, kawatan! Grabe kayo dyan, kakawatan niyo. Walang katapusang kawatan. Uy, gwapo to. Sino po? Yan. Robin Robin Padilla, Padilla. Opo. Ano po masasabi niyo sa gwapo? Pero ano, may courage ha? Opo. May will din po, no? Oh, may courage Opo. ha? Akala ko nga nun, artista lang yun. The fact that he converted to Islam Yes. speaks Volumes. yeah, Yes. he has a spirituality. Correct. It's not just religion, but he must have had some awareness while he was in jail. And when I saw him, may lawyer kasi ako kasama nun. Binuto si Robin Padilla. Sabi ko, may mga abogada pa bang buboto dyan kay Robin Padilla? Sabi niya, Ma'am, ang gwapo-gwapo kasi. Nung nakita ko nga siya in person, ang gwapo nga. Sabi ko, pero not only that, but he exudes kindness. Yes. Which is important for Oh, a mabait public siya. servant. Mabait siya. And you cannot say that for a lot of men. A lot of Pick men one name will for come you. in as arrogant. Pero si Robin Padilla, mabait siya. O, pick mo na. Rodrigo Duterte. Bongga. Duterte pa rin. Grabe talaga. What?
kahit anong masabi nyo sa kanya, ayaw nyo sa kanya, yan. This man, Rodrigo Duterte, has a charisma that is unparalleled. Pero ang charisma niya sa masa, hindi sa elite. Opo. I think he came at a time when the Filipinos were so tired of elitist politicians. Also, that we've never had a president from Mindanao in a long time. Because Rojas was from the Visayas, right? Osmeña was also from the Visayas. So, ang feeling ng mga tao na Mindanao's left out. I think up to now, they still feel that way. Pero si Rodrigo Duterte, makita mo fatalistic itong tao. If there's one word I can say about Digong, we were mayor together. And that's how we met before. Because I was president of the League of Cities. The League of Cities. He's fatalistic. Nung nandun siya na sa Villamor, no, he was really trying to compose himself. Na parang, que sera. And if this is gonna happen, I'm gonna do this with dignity. Fatalistic siya. Which, pag fatalistic ang tao, you cannot do him a lot of harm. You know, emotionally and all that. Kasi, he knows his fate. Mama Bing, tingin niyo mapapauwi pa po siya? I don't think so. Kailangan talagang tapusin yung kaso. Oo, hindi yung motion nila na ma-house arrest siya. I don't think that will be granted. But, again, Filipino politics God forbid, pag namatay si Digong, President Digong sa Hague, panalo na si Sara. Pag nakauwi naman, panalo din si Sara. Kaya talaga, ito si BBM gang with their congressmen, talagang lahat na lang gagawin. May impeachment, may plunder case, may ano. Well, stop it already. 125 million in confidential funds is liquidated with the COA. Compared to your billions and billions na ninakaw nyo dyan, sa ghost projects nyo at flood control, mga kakikbakan nyo dyan. Diyos ko, parang tumigil na nga kayo. Yun na message ko sa mga congressman na ito. Tumigil na kayo. Kaya alam, may mga 2 years pa sila, Mama Bing. Oo, pero yun na nga, gusto ko, parang si Rip Van Winkle ba? Matulog ka na pagising mo. Matulog ka ng 100 years, pagising mo, wala na sila dyan. Mama Bing, how do you feel? Do you feel vindicated na nung time na dapat congresswoman ka, hindi binigay sa'yo ng Panginoon? I feel pero blessed. Ngayon po, nangyayari lahat to. Yes, I feel blessed. You know why? Because 2 things would have happened. One is I would have compromised for the sake of my constituents. Meaning, I'll go along with Martin. So we get also our ayuda and all, etc. Or, early on, I would have stood there in a privileged speech because I knew about that 5% na insertion na kickback. I knew about that. A congressman told me. But the best blessing of all is I was spared. Yes, right. Because, when you become a congressman or congresswoman now, it's no longer a prestigious title, right? I was spared. I was spared precisely so I can do this now. I can call them out. I can call them thieves. If I were congresswoman now, I will not be able to do that so much, right? Pero I'm free. And you're also guided by God. Of course. I always pray before I eat. Yes, before meals, before it's very important sleeping. for a public servant like you to have that, shield from God. And you have to have fear of God. Exactly. I was raised by Christian parents. My father was a Baptist. My mother was a devout Catholic. And I went to Silliman High School, which is an American Presbyterian college. No? Now, the Americans are no longer. But at the time when I was there, the Americans were still there. So, I still worship in both Catholic Church and the Protestant churches and born-again churches. So, it's very important that our government leaders have fear of God. To lead the right way and to be in the right path. Kasi yung mga yan, sisimba-simba lang mga yan, pakitang tao. Dahil hawak-hawak nung Santo Niño, di ba nakakahiya yan? So, kung ako mahihiya talaga ako sa inyo, sayaw-sayaw nyo yung Santo Niño. Buti na lang, hindi kayo sinapak ng Santo Niño. Nung nag-disaster doon sa Cebu, wala kayo doon. Kami, kahit paano, yung grupo namin doon, na-discarrel pa nga yung bus namin, jeep na nagdadala ng pagkain. Kahit paano kami mga Bisaya, ambag-ambag kami pera para padalan, pati mga OFW. Kahit paano, sila, saan ba kayo nag-ayuda doon? Tapos, sayaw-sayaw kayo ng Santo Niño. Kahilas ba?
So, Ano po Cebuano ibig pa, sabihin po nun? hilasa, oy! Ano ba yung sabihin nun? Ano kayo? Hilas? Hilas ba? Last name po. Parang nakakadiri ba? Bong Revilla po. Oy! Wow. Mm. Nakita ko. Yung first word ko talaga na nakita ko siya sa video nung pupunta siya sa Krami. Opo. Wow. Mhm. Kasi sabi niya, ano ba to? Walang due process. Mhm. Wala talagang due process po. Sabi niya. Mhm. Well, kasagot naman siya. Mhm. Nag-complaint. Hindi may complaint. Mhm. Ito nakita ko yung complaint. NBI Mhm. versus Senator Bong Revilla, Yusek Bernardo, Mhm. at sino-sino pa doon. Opo. Tapos itong Yusek Bernardo, gagawin state witness. Correct. Si Bong Revilla ang mastermind. Mhm. Paano yan siya nag-mastermind na wala naman siyang control doon sa mga Bulacan? Mhm. Anong control niya doon sa pagbidding? Mhm. May control ba siya? Wala. Sino may control? Si Bernardo. Mhm. May control ba siya sa pag-certify na completed ang project? Mhm. Wala. Mhm. Sino may control? Si Bernardo. Mhm. May control ba siya sa hatian? The keyword in malversation, Mhm. and they call it conspiracy. Grabe, may conspiracy to murder. Ito, conspiracy in malversation. Mhm. The keyword is control. Mhm. Diba? Mhm. Paano siya naging mastermind? Mhm. Sabi ko talaga parang itong, halata na ito na lahat ng Sara Duterte, kagaya ni Eric Yap, Mhm. Congressman Eric Yap, siya na naman ang sunod dyan. Mhm. O Pulong, Mhm. di ba? Mhm. Nandun din nila si Pulong, wala silang nakita. Mhm. Lahat ng mga Duterte, talagang titirahin nila. Mhm. Yung mga supporters ba? Mhm. Mhm. Para So si this is a Sara. never-ending Oh, talaga, wow. till 2028 2 po. years. And yet you see, look at Sara Duterte, Mhm. just playing with the kids, and Yes. opening her Tapos package naglinis from sa- Shopee. Yeah, You know? naglinis sa dagat po. Opo, Yeah, opo. Going around in every provinces. And Mhm. so the question is, sino ang kandidato na makakakonect sa tao? People identify with her. Kasi kunyang Paul, I'll give you an image. Kung si John Vic Rimulya, candidate for president, will pick up a child who has Down syndrome. Di ba sasabihin mo, napaka-contrived naman ito. Photo ops lang to, di ba? Kasi hindi naman yan talaga mahilig sa bata eh. Alam ko may bata din siya. Nakakaloka. John Vic, bawal pikon ha. Pero si Sara Duterte, picture this in the campaign. She picks up a child with Down syndrome. Nanay siya eh. Mhm. And you will feel. Mhm. Relatable po. Yes. Opo. That's the difference. Mm. So now, guol na guol ba kung sa Bisaya pa itong mga BBM gang na ito? Kasi wala silang kandidato. Ipapa-impeach sila, ipapa-plunder nila, ipa-disqualify nila, kung ano-ano na lang. Ay lalo naman nagagalit ang mga tao. Sa atin naman, kung di kanyang gusto nyo, eleksyonin natin. Bakit? Pwede ba snap election na lang? Mhm. Di ba? Pero snap election now na. Opo. As in next month. Kaso wala na pong pondo po. Paano po yun? Yun lang. Pero may pondo daw sila sa pag, doon sa kay Akop. Opo. Humingi sila ng ilang, milyon, bilyon, Mhm. ang COMELEC para kandidato ulit doon sa kay Akop. Wag na! Upupuin nyo na yung anak niya. Mhm. Total, ganun din naman mangyayari. Sige na. Mhm. That is what you call the argument of reductio ad absurdum. Mhm. Let's make it absurd. Why will you even have an election in Akop's district? Mhm. What the hell? Just appoint his son na lang. Mhm. Ganon din naman mangyayari. Di ba? Correct. So, ang mga tao, inis na people are sick and tired. Mga magnanakaw sa gobyerno, and no matter what they say about Sara Duterte, hindi naniniwala yung mga Bisaya Totoo na po. nagnakaw si Sara. At saka even lawyers. Confidential fund, 129 million, ginako niya ba yun? Sabi ng COA, may unmodified opinion sila. Opo. Kanina lang. Wala namang problema. Siya. Opo. So, sa akin, hindi naman yan betrayal of public trust kung hindi siya nag-liquidate na maayos kasi nag-COA commissioner ako eh. Opo. Eh di kung mapatunayan sa COA na hindi niya na-liquidate na maayos, eh di mag-refund siya. Yun naman talaga ang rule. Ipapa-refund siya ng commission. Pag hindi siya nag-refund, siyempre abulin siya ng gobyerno. Opo, dun siya kakasuhan. Yun lang. Pero yun yung
nag-kickback siya dahil nag-commission siya. Wala. Diba? So, Yung nag-ghost project siya. Wala. So, paano po, Mama Bing, lahat ng to nangyayari and we only have 2 years to go. So, does that mean that our country needs to wait for another 2 years for this all to end? For all these corruptions? Ang nakakalungkot, yung ekonomiya as a result. Stock market, bagsak. Dollar, 59.45. Opo. Sabi na, mas okay nga yan sa OFW kasi mataas ang dollar. Eh anak, ilan lang naman ang OFW? Paano naman tayo na yung mga Na regular na tao. Oo, na mafe-feel natin pag mataas ang dollar, tumataas din yung mga bilihin. Correct. Kasi yung iba, ini-export din yung mga material ba? Opo. Yung ini-export yung materials na ginagawa ng mga produkto. Oh, the cost is higher, so they sell it to us higher. Plus may VAT pa tayo na 12%. Mataas na VAT sa buong Asia. Sa tourism, bagsak. Ano ba yan si Secretary Franco? Secretary Franco, with respect, you're good looking. You're good looking. Ma'am, you're so good looking. Eh, that is not the forum for your pictures. We're trying to promote the country. You promote our beaches, the people, nature, ganyan. So anyway, illiteracy. Grabe, functionally illiterate, 80%. Opo. Grabe naman. Alam mo ba, kami noon, sa Cadiz West Elementary School, grade 1, nagsusulat na kami at nagbabasa. Pero binisaya, ha? But me, because I was bilingual, because of my parents, we spoke English at home. Pag hindi ka marunong magbasa at magsulat at 7 noon, in the 1960s, hindi ka aakyat sa grade 2. Hindi ka ma-accelerate po. Yes. Opo. Ngayon, marunong ang Pilipino magbasa, pero hindi niya pala naiintindihan. Opo. Comprehension. Hirap niyan. Kasi yung mga libro nasa English, yung mga manual ng trabaho, English. How did we get to this? Ngayon lang nagising si BBM. All of a sudden, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. So, Talaga to si BBM, oh. Pati doon sa United Arab Emirates, ubo-ubo na lang siya eh. Papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Ay, bakit? Saan po ba tayo pupunta? Ha? Magmamigrate na ba kami? Ha? Lunod na ba kami sa utang at mag-exodus na kami? Saan ba tayo pupunta? Hindi kami sasama sa iyo. Ikaw lang. Diba? Grabe ka. Nakakumunoy na nga eh. Yan na kami sa Kumunoy, oh. Ang solusyon niya lang, pupunta tayo sa bagong Pilipinas. Grabe naman to. Tingnan talaga ni BBM sa atin, gaga na talaga tayo. Tanga na talaga tayo. Yan na masakit sa akin. Ganito na ang problema. Alam na nila na ganyan kalala ang problema. Bibigyan lang tayo ng solusyon na piecemeal. yun. Oo. Inspection siya ng water purifier doon sa province ko. Di parang gago ka doon. Water purifier na barangay project, nandun ang presidente, gano'n. May bagong eroplano ang Philippine Airlines. Gawin siya. Bakit? Ikaw bang, ano ba yan? Credit mo ba yan na may bagong eroplano? Naka-discover ng more gas sa Malampaya 2. Opo. Bakit? Ikaw ba nag-discover? Bakit ikaw nagre-report niyan? Korporasyon yung nag-discover niyan? Ano ba? Alam mo kung minsan naiiyak na lang ako, kaya ako minsan at night, and I don't tell this, I cry silently when I pray. Because like many people, lalo na the poor, feeling ko another 2 years. Yeah. Diba? Parang, Wala nang hope. ayoko naman mangyari na babagsak talaga ang ekonomiya. For the United States and other countries to say, di ba what happened to Ferdinand Marcos when the United States, America said, you better have a snap election because hindi na kaya. Di ba? Mga tao nyo, they're protesting every day and these human rights violations, di ba? And the deficit. Ngayon, what do you have? You have a deficit budget every year that BBM and his cohorts in Congress. We have a deficit budget. So, Mama Na Bing, nakawin pa. We are a poor country. Meaning, ang ginagastos, sobrang-sobra ng trilyon-trilyon sa gagana rin o income ng Pilipinas. Diba? Na nakawin pa nila ang 30%. Wala ng creation of new jobs because foreign direct investment bagsak by 40.5. Alam mo ba ang foreign direct, tinihanap ko yun sa ng NEDA. Ang foreign direct investment,
$500 million na lang. From $6 billion sa time ni Digong. Siguro more pa time ni Pinoy. Pag walang kapital na bago, walang mag-i-invest, wala nang trabaho. Nafe-feel na ng mga tao ngayon. Dati, sabi nila, kahit sino naman presidente dyan, magnanakaw, so it doesn't matter to us. O ngayon, nafe-feel na ng mga tao. Talagang walang-wala na. So, Mama Bing, ano pong message nyo sa mga Pilipino pong nanonood sa atin ngayon? Lahat po. Mga kababayan, huwag po tayong tumigil sa pagsigaw na dapat makulong itong mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Ano man ang posisyon nila, kaya si Sandro Marcos sila o si Martin Romualdez sila. Kahit si BBM, mapatunayan yung sinabi ni Saldico na nag-kickback din siya ng 25 billion. Dapat makulong sila. Dapat makita na ni BBM talaga na kung sa Bisaya pa, wala ka na pulos. BBM, you are useless. Why do you stay in office when you are useless? Sasabihin na, dahil gusto ko lang si Sara. No. That is the constitutional succession. I'm talking about BBM who is incompetent, who leads a very corrupt administration. It's a failure. It's a failure. Why do you think the churches are already protesting? Because we have a failure. Our government is a failure. Hindi na makabigay sa mga kailangan ng tao, lalo na trabaho at healthcare. So, ang sinasabi ko mga kababayan, huwag po tayong tumigil na mag-demand na accountability, kulong yung mga magnanakaw na yan, lalo na yan si Martin Romualdez. At itigil nila ang mga pagnanakaw nila simula sa paggawa ng budget na yan. At tutulan natin yung mga taxes na matataas. Bakit yung tax sa minahan ay 3% pa rin? Bakit tayo tinatax ng 12%? Dahil ba maraming kumpanyang minahan si Martin Romualdez? Isipin nyo na lang, naghalal kayo ng mga tao sa Kongreso na humahawak ng kapangyarihan kung magkanong tax ipapataw sa atin at sa mga mayayaman. Bakit ang mayayaman, konti ang tax ni binabayad, tayo 12%? Imagine nyo na lang, kung 8% lang ang VAT, ay makahinga-hinga tayo ng konti. Laking tulong po. Ibig nilang sabihin, nanakawin nila, tapos tayo ang babayad. Tapos, hanggang apo ko sa tuhod, babayad pa ng utang ni BBM. Utang na loob, BBM. Mag-resign ka na. Yun po ang aking panalangin. Na sana mag-resign na siya. Maging humble siya enough to realize na talaga pong hindi na niya kaya. At ang ating ekonomiya ay lugmok na po tayo. Bago po tayo tuluyan dumapa sa kahirapan. At magka-laganap yung gutom, bumaba na po siya. At tayo po mga Pilipino, sa 2028, mamili po tayo ng presidente, senador, congressman, na hindi magnanakaw. Yun lang po ang hiling ko sa